malayang makapag-aral, malayang matuto, malayang lumago sa katotohanan ng salita ng Panginoon. So let's pray. Lord Jesus, kami ay nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon, na kami ay makapag-aral, Panginoon, ng salita mo, at nawa ang aking pong panalangin, Lord, ay mabuksan ang kaisipan ng bawat isa, at hindi lang basta namin marinig, Panginoon, hindi lang malaman, kundi magkaroon kami ng understanding, at yun ang may apply namin, Lord God, nang sa gawing Panginoon ay mailigtas kami sa mga maling katuruan, mga maling hakbang, Panginoon, at ang gabay po namin ang katotohanan ng iyong salita, Lord God. Kaya salamat, purihin ka, O Diyos, sa lahat po ng naririto. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, praise God, purihin po ang Panginoon. At clear po ba sa atin yung may screen na po tayong nakikita na ano na po sa ating Amen po. Okay po, let's start na sa gabi pong ito. At salamat sa Panginoon. So, yung mga pinag-uusapan po natin ay about spiritual maturity or spiritual growth, no? Pag sinabing spiritual growth, hindi yung spirit natin ang lumalago. Dahil ang ating pong spirit, it is already perfect and established. No, ito ay malago na sa katotohanan ng salita ng Panginoon. At ngayon, tayo lumalago sa kaparaanan ng pag-aaral kay Kristo, katotohanan kay Kristo. At dahil tayo ay na kay Kristo, pinanganak kay Kristo rin po tayo lalago. Okay, so unang napag-usapan natin is about natural man. No? Naalala po ba natin ang natural man? Ang ibig sabihin po ng natural man, hindi tayo ito. Ito yung mga taong outside doon sa source, sa divine source. Ito yung mga taong walang relasyon sa Diyos. And they cannot receive, they cannot perceive the things of God. No? Hindi nila maunawaan yung mga spiritual na patungkol sa Diyos. So hindi tayo yan. So the only thing na may power para sila po ay magkaroon ng connection sa God is yung gospel. No? Kasi ang gospel po ay meron pong power unto salvation. So kapag ka na-share po ang gospel sa kanya, the death, burial, and resurrection of Christ, pag sinabing gospel, ito yung kamatayan ni Kristo, nilibing at muling nabuhay, kasama tayo, yung kanyang kamatayan, tayo namatay, tayo nilibing kasama niya, at tayo muling nabuhay. So yun po yung gospel yung gospel na tinutukoy. At dahil na-receive niya, no, naniwala po, sumampalataya po siya doon, nagkaroon po siya ng faith po doon, ano nangyari? Ipinanganak na po siya kay Kristo. So doon po pumapasok po yung sanggol, naging sanggol kay Kristo, naging babes in Christ. No, siya po ay ipinanganak, no? Siya po ay ligtas, of course, automatic, dahil nagkaroon siya ng faith, no, kay Kristo, but may mga bagay pa na hindi niya pa alam. Kaya nga siya ay bago pa lang. No po. Pero meron na siyang pagkakataong maunawaan, lumago sa kaalaman kay Kristo. Bakit? Kasi siya ay connected na sa Panginoon, sa source. Kaya ito yung mga sanggol at ang kinakain pa lang nila is yung mga gatas. No? Yung mga gatas pa lang sa pasimula. At habang tumatagal, dapat lumalago. But some Christian, hindi patungo sa paglago. Dumarating po saan? Sa carnal man. Ito yung topic po natin last Thursday. Na ang carnal man, sila po ay saved, yet they are flesh-led. No? Pag sinabi pong ang laman po ang nangunguna sa kanila. Pag sinabi pong laman, hindi ito yung makalaman na kasalanan, kundi they are led na kung saan yung kanilang mga self-based effort, mga patungkol po sa kanila na ang kaligtasan, kailangan mo pang pagsikapan na ang blessing ng Lord, kailangan mong paghirapan.
So that's why wala sila pang understanding about doon sa katotohanan. Pero ito yung mga tao na inaabot na ng mga 5 taon, 10 taon, mga gano'n. Matagal nang may relasyon sa Panginoon, pero, hindi nila naunawaan 'no. They are still, blind 'no, blinded ang kanila pong, understanding, ang kanilang mind. Kaya nga napakaimportante na magkaroon ng, renewing of mind, marinig ang truth. So, dito pumapasok 'yun, kaya nagkakaroon po ng pagtatalo-talo, 'yung pinag-usapan natin last Thursday, may mga division, 'no. Ang focus po ng verse na 'yun hindi 'yung kanilang naging outcome, ah, na kanilang, naging ginawa 'no, 'yung behavior nila, hindi 'yung tungkol sa pagtalo-talo, hindi 'yung tungkol sa, inggitan, hindi 'yung tungkol sa paghiwa-hiwalay, 'no. Hindi po tungkol doon ang focus po ng talata na pinag-usapan natin, na sabi ni Paul, "Hindi ko kayo makausap na isang, spiritual, nakakausap po kayo na parang sanggol at karnal 'no, o makalaman." Kasi nga ay ito yung mga tao na akala nila lumalago sila spiritual, pero sa katotohanan, eh, hindi po sila lumalago. Dahil bakit? Hindi nila nadi-discover, hindi nila naunawaan pa ang truth. Kaya sila po ay ito yung mga taong, parang, kaya nagkakaroon ng mga maling decision because of ano, hindi si Christ ang centered, hindi si Christ ang focus. Napako sila doon saan? Sa mga religious activities. Kaya kailangan gawin ko 'to, magsipag sa ministry, magsipag sa church, sipag sa ganitong bagay. Yes, tama ang lahat ng 'yan, pero ang unang dapat nating gawin is lumago tayo sa kaalaman kay Kristo, ng katotohanan about Christ. So ngayon, anong kailangan 'no, kapagka ang isang carnal man ay nare-renew mind? Ibig sabihin, may mga isip po kasi tayo na akala natin tama, pero, hindi natin nalalaman, hindi natin malalamang mali hangga't hindi natin naririnig ang katotohanan. So, nakikita lang natin 'to na mali kapag nakakarinig na tayo ng truth. So, pero kung hindi, we will still, doon sa flesh-led 'no, na lahat ay parang meron tayong maling interpretasyon about God, meron po tayong maling understanding sa nature ng God. So, sa buhay po natin, maging sa buhay natin bilang mga mananampalataya, so yan po ang nagiging problema po ng carnal man. They are saved, walang problema yon, automatic. No? Sila po talaga ay ligtas, pero kaya bumabagsak sila sa mga maling decision, hindi dahil mahina sila, no? Kundi hindi nila alam yung iba ang nagda-drive sa kanilang mind. Pwedeng spiritual, pwedeng flesh. Ibig sabihin ay pwedeng nasa totoo, pwedeng kung ano lang yung narinig niya, kung ano lang yung naituro sa kanya. So, ngayon, kailangan mo rin yung mind. At ang isang taong willing to learn ay nag-a-unlearn siya. No, tinatanggal niya yung mga maling kaisipan, maling paniniwala, maling doktrina, maling teaching. At habang pinag-uusapan at lumalago siya kay Kristo, ano nangyayari po? Dito pumapasok at dito po yung tinatawag na spiritual man. So ito po yung goal natin, no? Maging spiritual man. Ngayon ang tanong, no? Bakit laging address ng Bible is about man, no? Na ipinanganak, you are a new creation man. Bakit man, no? Bakit walang pinatutungkulan ba sa babae? Totoo ba 'yon? No, hindi. Kasi bakit man, no? Sa in new creation, sa isang born again, wala na po itong gender. Okay po? Tandaan po natin ito, no? Importante po 'yan. Kapag tayo po ay na born again, no, we are all born in spirit. No, wala na pong gender po doon. Kaya that's why man ang address, no? Natural man, babes in Christ, na carnal man, and spiritual man. Kaya sa new creation man, no, new creation person, ito po ay wala na pong gender, no? So kaya ang goal po natin ay malakaran po natin spiritual man. Ano yung spiritual man?
kaya niya na pong i-discern all things. Alam niya na yung wrong teaching, no? Kaya niya nang ma-discern yung kausap niya, kung ano foundation ng teaching niya, kung ano foundation ng belief niya sa pananalita pa lang, na-discern niya na kung ano ang pinanggagalingan. So madali niya nang malaman, no, kung ang tao bang kausap niya ay mature spiritually or carnal or babes o talagang wala siyang connection sa God. So kaya niya pong i-discern, no po. Bakit? Kasi naiintindihan, meron na siyang understanding. And this is our goal, no? Mamaya maunawaan po natin. Kaya ang topic po natin ngayong gabi is about spiritual man, no? Ang spiritual man ay growing in the knowledge of Christ. The spiritual man, no? Hindi lahat ng believer ay automatic na meron silang spiritual in expression. Ang spiritual man, ito po ay hindi titulo, no? Hindi siya title. No? Ito po ay resulta ng tamang paglago. Kaya ang tanong, ano ba ang nagde-define ng spiritual na tao? No, ano ba nagde-define ng paano ba natin masasabi o i-define ang isang mananampalataya na siya ay spiritual man? No, yan yung mga maintindihan po natin mamaya. The spiritual man growing. Pag sinabi pong growing, ibig sabihin po ito, meron po itong progression, meron pong development, hindi siya stagnant, no, hindi siya stuck, kundi ito po ay may progress. Hindi po siya yung parang static. Pag sabing static, yung parang pwedeng taas baba o ganyan, no? So hindi siya stagnant. Ang spiritual man ay lagi pong lumalago. No, hindi siya malago ngayon, bukas ay driven siya ng kanyang emotion. So pagka ganun po ay carnal po 'yon, no? Yung parang pakiramdam mo ngayon, blessed na blessed ka, pero after a week, dahil may balitang masama, hindi magandang nangyari, o kaya may mga narinig kang hindi maganda, so driven ka ng emotion mo, so yung emotion mo nagda-drive sa'yo ngayon, no, biglang nawawala yung parang pakiramdam mo na blessed ka, so ganun po yan. Yan po ay carnal man, hindi po siya spiritual. So pag sinabing growing, continuous po ito, may progress, may progress. Kaya kung wala pong growth, kahit meron po siyang exposure, kahit meron pong church activity, kahit pa mag-lead po siya ng ministry, pero kung wala pong growth, hindi po iyon maturity. Dahil anong kailangan po? Sabi nga, growing in the knowledge. Dito po meron ng specific, na may specific, nagiging specific na. Hindi lang basta growth, no? Kundi growth in knowledge. Hindi knowledge ng system, hindi knowledge ng religion or routine. No? Kundi, pag sinabi knowledge, ito po yung accurate understanding or yung epignosis. No? Nang ibig sabihin, precise, accurate, tama ang pagkakaunawa kay Kristo. So, yun mo, yung growing in the knowledge, yung growth po doon, hindi sa dami ng ginagawa mo. No, hindi yung sa dami ng alam nating mga talata sa verse, but wala naman tayong understanding, wala tayong proper understanding about verse. Kaya nangyari, mangyari lang, nagpo-post lang siya ng verse, pero walang explanation. At kung may explanation, nandoon siya sa tinatawag na personal assumption. Yun yung para sa kanya. No? Ayun ang pagkakaunawa niya. Pero ang growth po ay meron pong accurate, precise, at tama ang pagkakaunawa, lalo na po sa scripture. Kaya kung mali po ang knowledge, mali po ang growth. Kung tama ang knowledge, tama ang transformation. And kanino daw po? Knowledge of Christ. Ito yung pinaka-center po ng pinaka-condition ng lahat. Hindi self-knowledge, no? Maraming mananampalataya na sa position lang ng self-knowledge, magaling sa lahat ng bagay. Pero hindi siya si Christ ang kanyang center ng kanyang knowledge. Hindi siya word knowledge, hindi rin po siya patungkol sa mga bagay na natututunan natin outside, no? Kundi knowledge of Christ.
Dahil ang source ng life, ang source ng lahat ng buhay, siya po ang standard ng truth, si Christ. Siya ang revelation ng identity. Kaya ang flow po ng ating pong pag-uusapan habang lumalalim ang pagkakilala natin kay Kristo, doon nagiging tunay na spiritual ang believer. No? So ano ang nagde-define sa isang believer na siya spiritual? Kapag meron po siyang tamang knowledge of Christ. Kilala niya si Kristo, kilala niya yung sarili niya kay Kristo, at alam niya yung totoong nature ni Kristo, at hindi na siya madala ng mga wrong teaching, mga wrong doctrine. So siya po ay lumalago tuloy-tuloy. So when we say the spiritual man, hindi natin pinag-uusapan nga about title o ano man yung activity. Ang pinag-uusapan natin dito is the result. At ang resultang iyon ay hindi nangyayari overnight, no? Yung pag mo kinabukasan ay ano ka na, no? Meron ka ng spiritual ka kagad. Hindi po natatapos sa overnight yun dahil ang spiritual man po ay growing. Tuloy-tuloy po. No, tuloy-tuloy, ibig sabihin, tuloy-tuloy na pag-aaral sa katotohanan kay Kristo. So ibig sabihin nakafocus doon kay Christ. Pero kapag nahaluan niya ng mga ibang teaching, so doon po nagkakaroon po ng hihinder ang pag-growth. Kasi bakit? Nagkakaroon po ng mixture yung kanyang food. Dapat ay ang ating pong food lang, no? Ang ating diet ay walang iba kundi si Christ. So napag-usapan po natin yan before, no? Kaya yung resultang yan, ito hindi po nangyari overnight, no? Yung growing at yung hindi lahat ng growth ay tama. Kaya nilinaw po, no, ng title po natin, Growing in the Knowledge. At hindi lang basta knowledge, kundi specific, the knowledge of Christ. So punta po tayo sa ating pong talata, Colossians chapter 1, verse 9 to 10. Sabi pong ganon, dahil dito, mula ng aming marinig ito, ay hindi kami tumigil sa pananalangin para sa inyo. Hiniling namin na kayo ay mapuspos ng lubos na kaalaman ng kanyang kalooban, na may kasamang lahat ng karunungan at spiritual na pagkaunawa. In verse 10, ang sabi pong ganon, upang kayo ay mamuhay ng karapat-dapat sa Panginoon, na lubos siyang kalugdan, namumunga sa bawat mabubuting gawa at patuloy na lumalago sa pagkilala sa Diyos. Colossians chapter 1, verse 9 to 10, for this cause we also since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that you might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and all spiritual understanding, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. No? Yan po ang ating talata na pag-uusapan. That some of believers ang iniisip pagka pinag-usapang spiritual, nakabase doon sa kanilang activity, nakabase doon sa kanilang alam, no? Or nakabase kung gaano ka ka-active, kung gaano ka ka-discipline, no? Parang ang pakiramdam nila kapag consistent ka sa prayer, consistent ka sa devotion, yun yung sign ng ikaw ay spiritual, no? So, yun po yung mga binabanggit natin ay magagandang bagay po yan. Hindi yan masama. Yan po ay dapat ginagawa natin. But yan to, tandaan natin lagi, ito yung resulta, hindi po yan ang basihan, no? Kung gaano tayo ka-active, kadalasan doon sinusukat ng mga mananampalataya, no? Kaya kapag pakiramdam na isang tao o isang believer, hindi mo nakikita sa ministry, sa mga fellowship, no? Ang tingin natin ay hindi lumalago yan, hindi siya spiritual. Ganun kaagad, no? Dahil ang spirituality, parang sinusukat doon sa kanya nagawa. No? Sa prayer, sa fasting, mga church activities, mga consistency sa outward na routine, no, sa ministry. So lahat ng yan maganda, pero hindi po mali, no? Pero nagiging problema lang kapag doon naka-anchor yung ating pong tinatawag na identity as spiritual.
Dahil nagiging performance-based ang buhay. Kaya kapag active ka, feeling mo spiritual ka. Kapag hindi, parang bagsak ka. Yon ang problema. Hindi naunawaan ang ibig sabihin ng katotohanan about spiritual maturity. Bakit? Naka-base kasi siya sa ginagawa niya. But in New Covenant perspective, malinaw po na mayroong shifting. Ang spirituality is not defined by activity, but by revelation. Ibig sabihin, hindi nasusukat ang spiritual growth sa dami ng ginagawa, kundi sa lalim ng pagkakakilala kay Kristo. Again, no, yung pagkakakilala, hindi siya yung pagkakakilala lang, kundi yung tamang pagkakakilala kay Kristo. Kaya ang tunay na spiritual man, hindi lang siya saved. Siya ay growing in the knowledge of Christ. Habang lumalago siya sa revelation, nagbabago ang kanyang pag-iisip, nagbabago ang kanyang perspective, nagbabago ang kanyang response sa buhay, nagbabago ang kanyang pananalita, nagbabago ang kanyang pananalangin, nagbabago ang mga bagay na ginagawa niya, nagbabago ang tingin niya sa Diyos, nagbabago po ang lahat. Dahil meron pong changes na nangyayari. Kaya kung ang natural man ay walang understanding, natatandaan natin, no? Ang natural man, wala siyang understanding. At ang carnal man naman ay siya ay saved, buhay siya, pero kulang sa kanyang pagkaunawa at alignment. Pero ang spiritual man ay lumalago sa malinaw na pagkakilala kay Kristo. Si Kristo ang nakikilala niya, hindi yung religion. No? Si Kristo ang anchor niya, hindi yung religious mga belief and practices. No? Doon po tayo dapat lumago. The spiritual man is defined by knowledge of Christ. Ang spiritual man daw po ay defined. No? Ibig sabihin, meron pong basis, may measure. Hindi doon sa opinion pag sinabing defined, no? By knowledge. Hindi tradition, hindi experience, kundi meron po siyang malinaw na defining factor. Kaya ang condition, kung mali ang definition mo, mali ang expression ng buhay mo. Kaya dito naging clear, no? Knowledge. Ulitin po natin. Pag sinabing knowledge na nagiging basa, nagiging clear ang basihan, nagiging clear ang knowledge, hindi gawa, hindi performance, hindi pagiging busy sa ministry. Again, hindi masama yun. Maging busy sa ministry, pero kailangan meron kang tamang knowledge kay Christ. Kundi dapat yung pagkaunawa, kung ano ang alam mo at paano mo maunawaan ang katotohanan. Dahil ang buhay ng tao ay sumusunod sa kanyang pagkaunawa. Kanino? Kay Kristo. Ito ang pinaka-core natin. No? Hindi general knowledge. Hindi religious ideas. No? Kundi specific knowledge of Christ. So sino siya? Ano ang ginawa niya? At ano ang ibig sabihin nito sa buhay ng mananampalataya? Sino ba si Kristo? Ano ba ang ginawa niya? Ano tayo ngayon kay Kristo? So yan yung kailangan natin maunawaan. Kaya ang condition ng buong ng pinag-uusapan po natin ay kapag ka mababaw po ang pagkakilala kay Kristo, nagiging mababaw ang spiritual life. Pero kapag may revelation, pagkilala kay Kristo, nagiging malinaw, matibay ang buhay. So Colossians chapter 1 verse 9, ang sabi pong ganon. For this cause we also since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that you might be filled with the knowledge of His will. So, tignan po natin yung word knowledge. No? Yung word knowledge here comes from the Greek epignosis. Yung epignosis po, no? It is not merely simple knowledge. Yung pag sinabi pong epignosis, pag epig yung right, no, perfect, yung pure, yung gnosis knowledge.
Repairing, yung gnosis po dito, hindi siya yung simple na alam mo lang tungkol sa mga information awareness, but yung full and exact and experiential knowledge. Ibig sabihin, hindi lang ito yung alam mo si Kristo sa isip, kundi kilala mo siya ng mas malinaw sa personal na paraan. Kilala mo yung kanyang karakter, kilala mo ang Panginoong Kristo by His nature, alam mo ang kanyang alam mo ang will ng Panginoon, alam mo ang mind ng Panginoon, alam mo rin yung identity mo sa Panginoon. Kaya hindi ito basta impormasyon na nagdadagdag sa isip natin. Ito yung katotohanang naiintindihan dapat at nararanasan ng mananampalataya. So in simple terms, no, sabi nga nun, yung epignosis is not just information. Hindi siya information. Hindi lang halimbawa na alam natin na ang Diyos ay mabuti, that God is good. No? Alam natin mabuti ang Diyos, pero iniisip natin na minsan mabuti siya, pero minsan depende sa nangyayari. So, no, wala pong accurate doon. Walang pure. Ibig sabihin, hindi correct yung understanding about the goodness of God. Mabuti siya minsan, pero minsan galit, parang ganon. Not just an information, no? Ang exact doon, parang meron pa, no? Parang pakiramdam natin na pinapayagan ng Diyos ang masama para turuan ka. So nagkakaroon po ng distortion ang karakter ng God. No, hindi po pwedeng gumamit ang God ng evil para lang turuan tayo. Hindi po pwedeng gumamit ang God ng darkness para matama tayo. Paano tayo natututo? Paano tayo natatama? By magkaroon tayo ng kaunawaan kay Kristo in His Word. No? Doon po tayo na itutuwid, doon po tayo natatama. Kaya ang Diyos ay hindi siya good bukas, ngayon hindi. Sa mga susunod, depende sa ginawa ko, no? Doon magiging mabuti lang ang Diyos. Hindi ganon. Ang Diyos pa ay consistently good, walang halong kasamaan. Yun ang sabi sa James 1:17 po. That every good gift and every perfect gift is from above and come down from the Father of lights, with whom is no variables, neither shadow of turning. Concerning ito kay Christ, hindi siya nagbabago, depende sa sitwasyon. Kaya lahat ng kanyang ginagawa ay naka-align sa kabutihan. So, yun, no? Yung simple terms, hindi siya simple terms na epignosis na parang alam mo information, but revelation with accuracy. Not just awareness, but a clear and personal understanding of Christ. Hindi lang yung alam mo, hindi lang yung alam mong ligtas ka, kundi clear sa'yo. And meron kang personal understanding about Christ na yung kaligtasan mo hindi naka-base sa'yo, hindi tayo ang nakakapit sa Diyos. Ang Diyos ang nakahawak sa atin. So yung ating pong salvation is not by our goodness, kundi dun sa goodness ng Panginoon. So, yun yung binabanggit natin verse kanina, James 1:17. It is concerning that every good gift and every perfect gift is from above. So, sino yung tinutukoy po dito, no? Ang tinutukoy po dito is si Christ, and come down from the Father of lights, with whom is no variableness, no? Neither shadow of turning. So, sabi gano'n, lahat ng mabuti at angkop na kaloob ay nanggaling sa Diyos na siyang lumikha. Na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbigay ng liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. So Colossians chapter 1 verse 9, ang sabi din po sa talatang ito, for this cause we also since the day we heard it, yung ating pong verse kanina, do not cease to pray to be filled with the knowledge of Christ. So yung be filled po diyan ay nagmula po sa Greek word na plereo. Ito po ay nangangahulugan na hindi ito isang beses lang nangyari, no? Yung be filled, kundi isang tuloy-tuloy na proseso. Hindi sinabi na napuno ka minsan,
kundi patuloy kang napupuno. Ibig sabihin, continuous feeling. Ibig sabihin, araw-araw may nadadagdag na revelation. Yung growth ay ongoing. Hindi tayo stagnant. So, yung be filled. Kaya ang larawan ng spiritual man ay hindi isang taong maraming alam lang, kundi isang taong patuloy na pinupuno ng malinaw na pagkakakilala kay Kristo. At habang napupuno siya sa revelation about Christ, doon nagiging natural ang pagbabago ng kanyang buhay. 2 Peter 3:18, but grow in grace, no, and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. That to Him be glory both now and forever. Amen. Sabi pong gano'n. Lumago kayo saan? Sa biyaya, no? Yung grow in grace diyan, in original, no? Hindi siya magkahiwalay. Ang ibig sabihin niyan, grow which is grace. Lumago na pumapatungkol sa yung paglago daw po ay patungkol sa biyaya. So ibig sabihin sa biyaya, grace, and in the knowledge of the Lord. So saan kailangan tayong makita lumalago? No? Doon sa knowledge of our Lord Jesus, no? Lord Jesus Christ. Kaya ang growth po ng spiritual man ay hindi po tungkol doon sa pag-aayos ng sarili niya. No, hindi ito tungkol sa dahil hindi mo na nagagawa yung mga maling bagay, lumalago ka na. No, hindi ka na nagsisinungaling, lumalago ka na. Hindi po 'yun ang basihan, no? Resulta 'yon. No, ang basihan talaga ng paglago is grow in grace and in the knowledge of our Lord. Ang paglago ay hindi mga religious activities, no? Hindi mga religious beliefs, but the knowledge of our Lord. Malinaw po na si Christ ang revelation. Kapag ka nakikita mo na kung sino si Kristo at kung sino ka kay Kristo, doon po habang nakikilala mo si Kristo, mas nagiging nakikilala mo rin sarili mo kay Kristo. Mas nagiging aligned yung thinking mo. So doon po nagkakaroon ng maturity. Doon pumapasok ang growth. Na nakikita mo na yung sarili mo na hindi ka na makasalanan. No, nakikita mo na yung sarili mo na ikaw ay fully accepted ng Panginoon. Ikaw ay anak na ng Panginoon at wala nang duda. So, gano'n mo na siya nakikita yung sarili mo. Yung identity is clear sa buhay natin. Sumunod po is the spiritual man grows in understanding that produces transformation. Yung understanding daw po, in understanding na nagpo-produce po ng transformation. Pag sinabing understanding, dito po nagiging mas malinaw ang process. No? Ang growth po ay nangyayari sa understanding. No? Hindi lang alam mo, kundi meron kang understanding. Hindi lang information, kundi may revelation sa iyo. Hindi lang naririnig, kundi naiintindihan natin. Dahil ang pagbabago ng buhay ay nagsisimula sa pagbabago ng pagkaunawa. Yung nagpo-produce, ibig sabihin may resulta, may output, may effect. Hindi ito dead knowledge. No, ang tamang understanding po ay meron pong automatic na nagpo-produce po ng bunga. Kaya kung walang result, kulang o mali ang understanding. Sa transformation, ang transformation ay ito yung bunga, ito yung real change. Hindi ito yung pilit, no? Hindi yung struggle na pinipilit mong baguhin yung sarili mo, pinipilit mong gawin yung tama. Hindi po pilit, kundi yung transformation, kailangan magkaroon ka muna mag-grow ka in understanding kay Christ. Dahil habang nagkakaroon ka ng understanding kay Kristo, yung ating pong mga buhay, hindi po pilit na binabago. Hindi po pilit na babago, kundi na-align natin at ito po ay automatic nagpo-produce po ng transformation. So hindi natin pinipilit baguhin ang buhay natin, nagbabago tayo dahil naiintindihan mo na kung sino ka kay Kristo. So magkaiba 'yon, no? Yung pinipilit mong baguhin yung sarili mo, hindi mo naintindihan 'yon, o kulang yung understanding mo kay Christ. Kaya may mga Kristiyano na ganito ang sinasabi na parang may mga times na nag-i-struggle ako sa ganitong kasalanan.
nag-i-struggle ako sa ganitong bagay. So, pag may struggle ang isang Kristiyano, ang isang believer, wala po siyang tamang understanding about Christ. Kasi ang meron tamang understanding about Christ, nagpo-produce po ng transformation. Hindi po pilit. Hindi pilit ang pagbabago. Ibig sabihin, no, habang nagbabago yung pagkakilala mo sa Panginoon, nakikilala mo ang Panginoon, nagbabago ka dahil naiintindihan mo na yung bagay na meron ka kay Kristo. Colossians chapter 1 verse 9, for this cause that we also, sabi doon, sa part na to, be filled with the knowledge of His will in all wisdom and ando po, spiritual understanding. So, pag-usapan natin the word understanding comes from the Greek, sonesis. Anong ibig sabihin po ng understanding daw po mula sa Greek na sonesis na nangangahulugang higit pa ito sa simpleng pag-alam, ito po ay kakayahang pagdugtungin, ability to connect truth and see how it applies in real life. Ibig sabihin, meron po siyang kakayahan na kung saan na kanyang pagdugtungin yung truth at makita kung paano to i-apply sa totoong buhay. Meron siyang understanding na hindi lang ito pagtanggap ng information, kundi pagkakaroon ng malinaw na insight kung paano ba gumagana ang mga revelation natin about Christ. No, nalaman mong ikaw ay na si Kristo ay mabuti, nalaman mo si Kristo ay hindi siya ang Diyos, no, hindi siya magbibigay, hindi rin siya bumabawi, no. Ngayon alam mo na, naunawaan mo na kasi some Christian they still believe na ang Diyos siya nagbigay, siya rin ang may karapatang manguha, no. So yan po ay bunga ng wrong interpretation and wrong understanding. Kaya kailangan tama ang understanding, ibig sabihin na pagdudugtong yung truth at paano ito may apply sa buhay. Kaya halimbawa, no, hindi lang siya knowledge, hindi lang alam mo yung verse that you are righteous. You are the righteousness of God in Christ, 2 Corinthians 5:21. Hindi mo lang alam na ikaw ay righteous in Christ. Yung meron kang understanding, meron kang sonesis, ibig sabihin, kapag nagkakamali ka, pakiramdam mo, hindi ka dapat, ito yung without sonesis, no? Pag nagkakamali ka, pakiramdam mo, hindi ka dapat lumapit sa Diyos. So, ano nangyayari? Merong feeling na hindi ka enough, merong feeling na insecurity, no? Pero naunawaan mo na yung righteousness ay gift, hindi reward. Kaya kahit na kapag ikaw may tama ng understanding, naiintindihan mo na yung righteousness ay gift, hindi siya reward. Na kahit na minsan may mga failure ka, hindi nagbabago yung standing mo kay God. Hindi nagbabago yung katayuan mo that you are still righteous because our righteousness is a gift from God. Hindi ito reward ng Panginoon, it's a gift. Kaya kailangan maunawaan natin, no? Ibig sabihin magkaroon tayo ng proper understanding. At para yung proper understanding, ano nangyayari? No, sa pagkakamali mo, no? Tayo po ay hindi natin tinitignan natin sarili natin na nagbabago yung katayuan natin sa Diyos. No, hindi. Kaya kailangan maitama, no? Kaya yung truth, kailangan ma-connect mo, ma-apply mo sa buhay mo. Na yung righteousness na meron ka, maging buhay mo outcome. Kung magkaroon ka ng failure, mag-fail ka man, but still, hindi magbabagong position mo kasi yun ay gift ng God sa atin. Tayo po ay lumalapit sa Kanya with confidence, hindi dahil perfect tayo, no? Kundi dahil kay Christ. No, lumalapit tayo kay God, hindi ng confidence tayo. So hindi tayo parang tatakot sa God, no? Hindi tayo parang dahil alam natin may pagkakamali tayo, nahihiya tayo. Hindi ganoon. Kailangan maintindihan natin na lumalapit tayo ng may confidence sa God, not because we are perfect, kundi dahil kay Kristo. Kaya mahalagang maintindihan, hindi lang sapat yung knowledge, kailangan meron pong understanding. Again, no? Kung may mga sablay man tayong hindi natin pinopromote to do wrong things. Kaya nga kailangan pag may proper understanding ka, naiko-connect mo yung truth kung paano i-apply sa buhay mo. No? Dahil alam mo mabuti ang Diyos, i-apply mo siya sa buhay mo na
kailangan lumakad ka bilang isang mabuti kasi ginawa ka, ang gift natin kay God is righteous. No? Meron tayong righteousness. At hindi nagbabago yung bagay na yun dahil ito yung gift ng Panginoon. Kaya kapag may understanding, nagiging malinaw po yung direksyon at nagiging consistent ang ating response. Hindi tayo pabago-bago sa Panginoon. Ibig sabihin, nananatili tayong confident. No? Ibig sabihin, tayo po ay, kasi bakit? Meron tayong access. Tayo po yung anak ng Panginoon. Ephesians chapter 1, verse 17 and 18. Hinihiling ko sa Diyos, ang dakilang Ama ng ating Panginoong Kristo na bigyan niya kayo ng karunungan at pangunawa. So, mula sa Banal na Espiritu, para lalo niyo po siyang makilala. So, dito yung talata po ito, no? Sabing ganon, yung bigyan niya kayo ng karunungan at pangunawa. Anong ibig sabihin po na to? Hindi ibig sabihin wala silang knowledge. No? Hindi ibig sabihin wala silang karunungan sa Panginoon. But ang sinasabing gano'n, nabigyan kayo, hiniling niya na mabuksan yung ating pong, mabuksan ang kanilang isip, no? Doon sa katotohanan at magkaroon sila ng understanding mula sa Espiritu, no? Para lalo nyo pa siyang makilala. No? Kita nyo, na habang nagkakaroon tayo ng understanding about Christ, lalo natin siyang nakikilala. Ipinapanalangin ko rin na maliwanagan ang inyong puso at isip para maunawaan nyo ang pag-asa na inilaan niya sa atin. So yun po yung binabanggit po, no? Hindi lang pumapatungkol po dito na alam natin si Kristo, kilala natin si Kristo. Dapat naintindihan natin ang ginawa niya, naintindihan natin yung finished work ng Panginoon, kung sino si Kristo, yung kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay kasama tayo. Dapat mas lubos nating maunawaan po yon. No? Hindi lang nangyari yon. No? Yung before and after ng cross, naiintindihan natin. Dahil maraming kaibahan ang buhay ng tao before and after ng cross. Paano natin malalaman yon? Kailangan magkaroon tayo ng kanawaan. At paano tayo magkakaroon ng kanawaan? Yun yung ating pong ginagawa ngayon. Sinishare natin, tinuturo po natin, at ang Holy Spirit ang siyang magbibigay sa atin ng enlightenment, no, ng maliwanagan po tayo. Kaya kapag ang revelation po ay nakikita na natin si Christ, no, doon po nagsisimula yung tunay pong changes and transformation sa buhay po natin. Kaya unti-unting nawawala yung mga kalituhan dahil lumilinaw na kung sino si Kristo at kung anong ginawa niya. Nawawala yung parang yung striving dahil naintindihan mo na ang finished work. No, yung position mo na gumagawa ka sa Panginoon hindi para malugod ang Panginoon. No? Hindi, tayo po ay gumagawa kasi nalugod na po sa atin ang Panginoon. Hindi ka gumagawa para tanggapin ng Panginoon. Gumagawa ka kasi tinanggap ka na ng Panginoon. So, yun po yung ating pong position. No? Habang nakikilala mo siya, no? habang nagkakaroon tayo ng understanding, no, from the Holy Spirit, siya nagbibigay ng linaw, lalo nating nakikilala si Christ. And next po is the spiritual man continues in increasing knowledge. No, tuloy-tuloy po ang pagkatuto, paglago ng isang spiritual man. No, hindi ito yung matured na ako parang wala nang, nag-stop na siya dahil alam niyang matured siya. Hindi po, lalo mong dinidesire na makilala ang Panginoon. Colossians 1:9, sabi pong ganon, that she may walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. The word increasing, ibig sabihin daw po niyan means to grow, to expand, and to increase progressively. Kaya ito po yung ibig sabihin ng increasing, na lumalago, lumalawak, at mag-expand progressively. Hindi ito tumutukoy sa isang biglaang pagbabago, kundi ang pagbabago po, ang paglago ay tuloy-tuloy at consistent na paglago. Ibig sabihin, ang spiritual life ay hindi po parang fixed. Ito po ay
patuloy pong umuusad habang lumalalim ang pagkakilala mo kay Kristo. Sabi nga to grow, to enlarge, and to expand progressively. Kaya sa context po nito, malinaw po ang design ng Diyos para sa believer ay hindi po manatili sa parehong level ng understanding. Kaya ang spiritual man ay hindi stuck sa nakaraan niyang revelation, kundi patuloy na lumalawak ang kanyang pagkaunawa about Christ. Ibig sabihin, ang spiritual life is designed for continuous growth. No, example, binabasa mo yung scripture dati sa mga surface level lang. Pero ngayon, yung increasing, nakikita mo na siya sa katotohanan, sa totoong meaning, deeper meaning, yung connection, yung Christ-centered revelation. Kaya ang result, dati binagbabasa ka lang, pero ngayon nakikita mo na yung Christ doon sa binabasa mo. At habang nakikita mo yung Christ, lalo kang nagkakaroon po ng pagkakilala kay Kristo, mas lumilinaw ang katotohanan sa iyo. Mas nagiging natural po ang alignment ng buhay natin. Hindi pilit nga yung ating pong relasyon sa Panginoon. Hindi ito dahil pinipilit natin mag-grow, kundi dahil mayroon tayong patuloy na nakikitang revelation. So that's the meaning of spiritual man. No? Hebrews chapter 5 verse 14. But strong meat, sabi nga yung strong meat belong to them that are full age. And even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Kaya ang spiritual maturity po ay hindi ito parang destination, ito po ay level hindi ito isang level na maabot mo tapos titigil ka na. Ito po ay ongoing na revelation natin sa Panginoon. So kung ano yung natapos niya, nagawa, ibig sabihin, ang maturity hindi nasusukat sa tagal sa church, sa dami ng ginagawa, kundi sa lalim at linaw ng pagkakilala sa Kristo. But strong meat belong to them that are full age. No, ibig sabihin, kaya nilang kainin po yung mga karne. No, ito yung mga karne. Ano yung karne? Ito yung about kung ano yung precise and perfect nature ng Panginoon, ng Diyos. No, ano yung mga karne, no? Nauunawaan natin, kaya nating nguyain na, kaya na natin tanggapin. Na dati parang may confusion na, ayun nga, na ang Diyos ba ay magpapala kasi meron kang binigay? No? Dahil nagtanim ka, merong aanihin na parang napunta sa mga material na bagay. Kaya ngayon, every time na nagbibigay tayo sa Panginoon, parang tingin natin yun ay seed. At nag-expect din tayo ng financial, no, na daragdagan ng Panginoon. So sa meat, no, kapag pinag-usapang karne, wala pong kinalaman ng Panginoon pagdating po sa financial, no. Ang bigay po ng Panginoon is spiritual. No, yun po yung katotohanan kay Kristo. Dahil bakit all spiritual blessings ay ibinigay na daw po sa atin. At ang Diyos ay hindi nagbibigay dahil sa bagay na binigay po natin. Nasabi ganoon na kung anong sukat na yung na ginamit, siya rin ang sukat na marireceive mo. Yun po ay meron pong mga katotohanan na kahulugan. No? Ibig sabihin po nun about doon sa buhay natin as believer. No? Kapag ikaw po ay naging mabuti ka, of course, mabuti rin ang iyong ang nare-receive. No? Hindi ito tungkol po sa kaperahan. So, yun po, no? Yung bahagi ng mga myth, no? Ang Diyos ay nagbibigay, pero ang Diyos ay bumabawi. So, yun po ay wrong understanding, no? About truth and about sa totoong character and nature ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay, wala siyang dual character. Pag sinabing life siya, no? Siya ay buhay, hindi kamatayan. Pag sinabing light, walang darkness. Ibig sabihin, kapag ang Diyos ay nagbigay, hindi siya bumabawi. Kasi bakit? No? Ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. So, walang changes sa God. No? Hindi nagbago yung isip niya. Na nagbago siya, kaya binawi niya. So, hindi nga siya nagbabago. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at
magpakailanman. So, yun yung mga kaya ng nguyain ng isang spiritual man. Pero saka sa isang babes in Christ, hindi niya maunawaan yung ganung bagay pa. At sa carnal naman, meron siyang bagay na ibang paniniwala. Pero sa spiritual man, kaya niya nang maintindihan. Why? To them that are full age, even those who by reason of use of their senses exercise to discern both good and evil. Kaya ang ating pong ending, spirituality is not about doing more, it's about seeing more of Christ. Spiritual man is revelation-driven man. Growth is not by struggle, but by understanding. You don't try to become spiritual, you grow in knowing Christ. So yan po yung ating pong topic for tonight, about spiritual man. Na kaya niya na pong i-discern, na meron na siyang kaya niya na i-discern po, meron na siyang discerning kung ano yung truth, kung ano yung lies, at lumalago siya continuous. So let's pray, Lord. Marami pong salamat sa gabi pong ito, Panginoon, na amin pong pag-aaral about spiritual man. So this is the goal, Lord God. Kaya kami nag-aaral dahil gusto naming lumago at hindi na kami matangay pa, Panginoon, ng mga maling katuruan. At habang lumalago kami, mas nakikilala ka namin, Panginoon, sa tunay na karakter mo, tunay na nature mo, Panginoon. At sa totoong Diyos na meron kami. Hindi yung Diyos na naikwento sa amin, hindi yung Diyos na naituro namin, but yung Diyos na nagsasabi kung ano talaga sinabi ng Scripture. Kaya salamat po. We praise you and we honor you, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. So pinagpalang gabi po sa atin pong lahat.